malipayon tayo mga igsoon, atong daigon ang atong buhi nga Dios, ato siyang simbahon, palakpakan, atong sayawan mga igsoon. But before na ato buhaton, ato sang i-welcome ang matag-usan, ato mga kaigsoonan nga dugay-dugay na nato nga makita, atong isikans, kumustahon, atong duulon sa mga bangko mga igsoon, atong mga higala mga igsoon, atong kumustahon, atong ipabati ang mga tinuod nga pahiyong. Malipayon nga naghiusa, mga anak sa Dios nagakasadya. Kamalipayon, kamalipayon sa imong panagway, pamasanagon gayon sa kanunay, ang himaya gayon sa Dios makalipay. Kumusta ang mga tanan igsoon? Pagagsa ko higala, akong mingawa sa kadugay sa panahon na wala na nakakita. O kumusta pagagsa ko'y gana, ilabihan kayo na kong lipaya. O saragyon kita sa lawas ni Kristo. O kumusta pagagsa ko'y gana, ilabihan gayon akong gingawa sa kadugay sa panahon na wala ta nakakita. O kumusta pagagsa ko'y gala, ilabihan gayon akong lipaya. O saragyon kita sa lawas ni Kristo. O kumusta pagagsa ko'y gala, ilabihan gayon akong ingawa sa kadugay sa panahon na wala na nakakita. O kumusta pagagsa ko'y gala, ilabihan gayon akong lipaya. O saragyon kita sa lawas ni Kristo. O saragyon kita sa lawas ni Kristo. Saragyon kita sa lawas ni Kristo. Let us pray. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat Lord sa nindot nga kabuntagon nga mong gihatag ka na magkaroon og
God. Lord, salamat Lord nga imong manggihaton ning dapita nga safety o God. Lord, salamat po Lord nga karon palang daan nabati na namo imong presensya o God. Lord, nagatuo mayroon karong adlaw o God nga ikaw nagyugay buhaton kanamo karon o Lord. Lord, I people Lord sa mag-share sa imong pulong ikaw magadyo kaniya nga sa tanang manggawas siya babanigikan lamang di kanimo. Na kung unsa imong gustong ipabot kanamo karon o God, gamita siya Lord isip instrumento o God. Lord, I people Lord sa kami maminaw I pray Lord na tagaan mi nimo kung nauna kasing-kasing nga anda mo dawat musabot sa mga pulong Lord. In Jesus mighty name I pray. Amen. Amen. Praise God. Padayon ta sa pagpaningog mga igsoon. Excited ba ang tanan mo dahil para sa tong buhay nga Dios? Amen. Praise God. Kung excited ka bang igsoon, pwede ba nato ilitok sa tong mga baba ang praise the Lord? Praise the Lord. Yes, Lord. Salamat Lord. Karong kabuntaga mga igsoon nun yata aron sa pagdaig magpasalamat tungod kay kitang tanan gihigugma sa tong buhay nga Dios. Gawas no na ta mga igsoon kay si Lord naghatag na tong kaluwasan. Si Lord naghatag na itong kinabuhi. That's why nata karon aron mo simba, mo dayeg pagpasalamat. Kaya atong daygon si Lord pinaagi sa itong mga kusog. Tungod kay ang Dios, ang kusog ng igsoon. Kaya ato siyang awitan, pasinunggan, pasalamatan, pinaagi sa itong mga pagdayeg ng igsoon. Tungod kay ang Dios, mahigugmaon, matinod-anon, o kasagigan sa itong kinabuhi. Simba sa ngalan mo, Jesu Cristo, gawason ko. Nga mo simba sa ngalan mo, Jesu Cristo, sa kanagayaw kawalano, sa kalipay man o kasakit, walay maglubanang akong pagsindi. Gawason! Gawason! Jesu Cristo, gawason ko. Namusimba sa ngalan mo, Jesu Cristo, sa kanagayaw kawalano, sa kalipay man o kasakit, walay paglubanang akong pagsindi. Gawason ang tanan! Gawason, ulokso ko, kaya ko malipayon. Musingit ko kaya ko madaugon, singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Gawason, ulokso ko kaya ko malipayon. Gawason, musingit ko kaya ko madaugon, singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Gawason, ulokso ko kaya ko malipayon. Gawason, musingit ko kaya ko madaugon, singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Maluluwas ka, malalaban pa, di palalimot ka sa tanan mo, inigugman. Maluluwas ka, malalaban pa, di palalimot ka sa tanan mo, inigugman. Ang ayan lang na pasalamatan si Lord mga igsoon. Salamat sa kinabuhi nga naangunta. Ikan kaniya. Ang
Lord, sa imong kinabuhi, Lord, nga gialay ka na mo niya. Palakpakin mo sa matis, Lord, mga igsoon. Pinagin sa atong pag-ingon nga pagpasalamat. Thank you, Lord. Give you praise, Jesus. Right now, mga igsoon, atong abitan si Lord. Tungod kay ang Dios may gahom. Tuuhi si Lord mga igsoon nga powerful ang atong tinuod nga Dios. Ang Dios naghatag siyang kinabuhi para kita makabaton og kaluwasan. Atong magbalik tanaw ta sa gibuhat ni Lord sa Calvary of the Cross mga igsoon. Tungod sa iyang dakong gugma, yang gialay ang iyang kinabuhi para kita makabaton og kaluwasan. Kaya right now ato lang ibalik ang kadungganan para sa atong buhay nga Dios, pinagi sa atong mga pagdayeg, pag-awit, atong i-worship si Lord. Karong kabuntagap, atong i-focus sa atong mga hunahuna para sa atong buhay nga Dios lamang. Ngunit kay maayo si Lord sa atong kinabuhi nga igsoon. Wala kay hitubong iyang pagkamaayo, wala kakumpara ang atong buhay nga Dios. Atong pamalandungan kung sa taniyang gigugma. Ang
gahom ang atong buhi nga Dios. Ang Dios nga maghatag og kaayuhan. Ang Dios nga maghatag og tinuod nga kalipay. Ang Dios nga maghatag kanimo comfort sa imong kasing-kasing nga dili nimo mapatunan diri sa kalibutan nga igsoon. Atong kanang kalibutan nga igsoon. Atong i-remember ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. May gahom sa May gahom po. may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Powerful may God. gahom sa Hallelujah. mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom. May gahom Wala imposible sa atong buhi nga Dios. Tungod kay may gahom ang atong buhi nga Dios. ngalan mo, Nagpuso nga Lord. gahom sa ngalan mo, Ginoo. Katahong gyud nimo Dios. Sa gugma mo, Anak ta ning pinangga sa atong buhi nga Dios nga igsoon. Pinangga kayo tanan Lord. sa gugma mo, Yes Lord. Itong inumduman ang pagkamaayo. Ang pagkamahigugmaon sa atong buhi nga Dios. Dili na to kalimtan ang Dios atong kinabuhi mga igsoon. ang kasing pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Inuhaon ka namo sa among kinabuhi Lord. kuha ko naman
Hallelujah! 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 Lord, takos ka sa mapagdaig pagsimba. Lord, utang na mo kinabuhi niya sa imo. Salamat mo, Lord, sa dakong grasya. Pagigugma ni mo sa among mga kinabuhi. Lord, takos ka sa mapagdaig ang pagsimba. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Sige po, pwede na tayo makapahiluna. Maing buntag sa tanan. God is good. And all the time. Naipagwa na maiksoon. Pag muingon ko God is good, ino ninyo grabe. No? Pag muingon ko all the time, ang inyo ingon sobra. Alright, sige once again. God is good. All the time. Praise God, praise the Lord. Tanan pasidungog sa Ginoo lamang. Sige po, pahiluna ang tanan. Karon po nga kabuntagon, tuguti ko nga mo greet sa matag usa. Good morning. A blessed Sunday po sa tanan nga naa diri karon, and even those who are watching online. Salamat po sa inyong mga kinabuhi. So wala makaila, ako po si Kent Mendoza. I am the church pastor po of Jesus is Lord Church Tangub City. And today po, in behalf sa ato ang Bishop or Congressman, Bishop Brother Eddie, our spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, I would like to welcome you all to our worship and healing service. Pakitapik naman imong tapa, di nga siya welcome, igsoon. Welcome, praise God. Sige po, kuya, salamat, goods na. So welcome din po sa tanan, sa tanan naglantaw online. You are here sa Jesus is Lord Church, Tangub City, diri po sa Misamis Occidental, Northern Mindanao, Philippines. So, ang ato pong simbahan na sudlan is a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered church. Wala tayo laing giisa diri, kundi ang Ginoong Hesus lamang, the triune God. And ato mga panudluhan po, gikan lamang sa pulong niya diri sa Biblia. Kaya po, karong buntaga, tuguti ko nga mo greet sa ato. Happy April, no? Happy April. Dali na kayo, no? Kung wat nakabantay, second quarter naman di ay, no? Second quarter na sa tuig. Muragi, paspas na kayo ang January to March. Ang uban siguro nato, muraga, nagbakasyon nagsugod ba? Okay, wala na. dagan pa man bakante. Basta na pa sila vacation. But I believe ang atong Ginoo ay dili po mausab ang atong pagsimba dapat sa iyaha. Regardless og daghan or gamay, the same God deserves our worship and praise. And this month po, we are welcome with a new theme. Atong pakita ko ya. Atong basahon. 1, 2, 3, go! Christ's sacrifice is the answer, no? So, being reconciled with God. Ang tubag daw is ang sakripisyo ni Ginoong Jesus, no? So, ngano kaha, no? So, kani po nga tema, gikuha po nato ni siya sa Ephesians chapter 2, before sa verse, Ephesians chapter 2 verse 13. And ato po mga pastor sa jail ay nagsulat po sila ng article, mahitungod ni Ani, and let me read it to you. Eternal separation from the Father, that's the faith. Mo daw na ang atong kapadulngan unta. That's the faith we deserve because of our sinful nature. Tungod kay ang tao nakasala, paingon unta ta sa hiwalay katapusang pagkahimulag sa Dios. But salamat ni Ginoong Jesus who changed everything. Gibag-o niya ang tanan. Gikan sa iyahang dili matugkad nga paghigugma o sa iyang pagkamasinugtanon sa amahan, ang iyang gibuhat po, gibiyaan niya iyahang trono sa langit. Nabuhi siya, kauban ta, nagkatawang tao, nagsuffer siya, ug namatay dito sa cross. And in 3 days, unsa po'y nahitabo? In 3 days, He rose again. Kaya po this month is a reminder. Karon naman po nga month ay i-celebrate na ito ang Holy Week. Di po ba? No? Nakabantay ta Holy Week po. Karong, kung ako nasip, third week ba? Third week of April or second week? Sa banang 16.
third week, no? Alright, so haom po ang atong theme sa atong i-celebrate this month. Through His sacrifice, pinaagi po sa sakripisyo ni Ginoong Hesus, Jesus opened the way for us to come to the Father. Kauna po, di ta kaduol sa Ginoo. Hadlok kay mo duol sa Ginoo. Kay mo duol ka sa Ginoo nga nasa sala, sa may resulta. Kamatayon. Diba? Daghan gani ang nag-attempt nga modul sa presensya sa Ginoo sa Holy of Holies nga wala sila nag-follow sa instruction sa Ginoo. Ang nahitabo po ay sila po ilang kinabuhi ang nabaylo. Namatay po sila. Kaya salamat kay Ginoong Hesus nga nahimo siyang dalan sa atua para makaduol ta sa Amahan. Ingon po ang John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Ingon po si Ginoong Hesus. If we only accept the gift He offers, if ato lang daw ihatag, or if we give the gift that, if we accept the gift na gi-offer ni Jesus, we can enjoy eternal life and a restored relationship with the Father. Kaya po, dakong blessing sa ato, no? Kaning mabutang. Kaya ingon pa ato, Pastor, what a wonderful or what an incredible promise nga gihatag sa Ginoo para sa atoa. And today po, para mas masabtan nato unsa day ni atong theme as we go to it and understand this message, let us read to you Ephesians chapter 2 verse 13 sa New American Standard Bible. Ingon po dre, let us read together. 1, 2, 3, go. But now, in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Sa Cebuano po, sa una daw, apan sa karon nga nahiusa na ta diha kay Kristo, nga diin sa una unta layo ta, ay kita po ay nahiduol diha sa Ginoo, pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesus. You know what? This verse, pagkanindot yun. Nindot kay nga naman, this reflects unsay gibuhat or what God has done for us nga naa sa iyaha. No? Pagkanindot nga naata kay Ginoong Jesus. Nga naman, kay sa una, before, layo unta ta. Wala tay access. We don't have access ngadto sa Ginoo. But, tungod ni Ginoong Jesus, nahiduol ta. Pero kung mabantayan nimo, if you can notice, in this verse, makita nato po nga naay unsa may first word diha. Unsa may unang unsa may word sa Bisaya gani? Pulong no? Di na takabalo mo Bisaya ni noon. Pulong, what is the first word nga naa sa verse? But, no? Unsa nang but or what is but, no? So ang but po sa English po, gitawag ni siya og conjunction. Sa mga conjunction, Pastor, kanang diata magpatimbang, og natay lata, adjunction po na, lay po na. Conjunction. So what is conjunction? This is a word, mo ni ang word that connects two sentences. So pag nakay butangag but pasabot, na ay giunhandaan nga una nga pulong. No? And if you can next na to kuya sa Ephesians chapter 2 verse 12, mo ni siya ang previous verse. This is the previous verse nga na-connect sa verse 13. So let us read. 1, 2, 3, go. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Mo po na di ay ang nasugdan. Kaya while I was preparing this message, nag-andam ko ani, na-remind ko sa usa ka quote sa atong national hero. Unsay national hero nato gani? Sige, abi ako eagle. National bird pala. National hero po natin ay si Dr. Rizal, and he said in his famous quote, no? Unsay gingon dito sa famous quote kuya? Ingon, I believe kabalutan no? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. So unsa po'y pasabot?
this quote reminds us nga dili daw ta malimot, or we must remember asa ta gikan, asa atong origin. Where is our origin? So this quote teaches us to remember our origin, or kung asa ta gikan. And karong buntaga in this morning, mauna ang atong hisgutan para masabtan, for us to understand and ma-appreciate nato ang ultimate sacrifice that Jesus did for us. So the title of my sermon today po ay gitaytulan nato ni siya og Remember This. Dili itong remember me, kay kanta man to, di ba? Remember me. Coco, no? Tama ba? So, coconut. Alright, so remember this. So as we remember, nganong kinanglan man dumdumon, pastor, kung wala ta kung nakabantay data. Kung nakabantay ta maigsoon, ang tao po ay dali ra kalimot. Tama po ba? Samot na og utang. Usahay. Kaya usa tawag ni rason, or atong pwedeng mairason sa mga mangutang nato. Ingno nato nga dili ra ba ko kapautang nimo, bro, kay ulaw mo ko maningil. Kisa ba yun, ana? Ulaw maningil. Di ba, murabag, di ana lang na, kalimtan naman ako. Wala, may gana. Pero naman pa yung mga kabalong maningil. So, balik ta. So, in this message po, God wants us to remember. No, remember. Kung ano mang mo remember, kay para ma-appreciate nato ang gibuhat ni Jesus. No, so as we remember, this will help us appreciate and give importance sa gibuhat or sa work ni Jesus on the cross, His loving sacrifice for us, and will make us walk continually on His grace and word, and will prevent us o muna'y makapugong nato nga dili ta mahulog sa sala sa pagagarbuso o kaning gitawag nato self-entitlement in our journey diri sa kalibutan. Daghang tao po ay nagiging garbuso ngano man nalimot sila asi sila gikuha sa Ginoo. Nalimot ang tao ngunang sige sila demand, no, dapat inanion ko. Ngano man nakalimot sila nga asa day ka dapat tagsugod, asa day kagikan, nganong ingon ana man ka. So, karong mensahe po gusto ipabot sa Ginoo nga mahibaluan nato ang atong origin para mas ma-appreciate nato ang sacrifice ni Jesus para sa tong mga kinabuhi. Now, I just want to make this clear. Gusto na ako klaruhon nga punto nga ang mga mahisgutan nato nga points or nga mga topic karon naghisgot ani sa atong life before ta nakaila kay Ginoong Jesus. Naghisgot ani sa life nato before ta nagrepent, before ta nagbutang or nagplace atong trust kay God. Subot muni ang life nato nga wala pa ta sa Ginoo. Wala pa ta atong verse 13, naa pa lang ta sa verse 12. So, basin mo ingon tag inani namang gyud ko. So naay kabaguhan sa Ginoo, ayaw kabalaka, naagay kabaguhan. There is change sa diyang mokaila ka sa Ginoo. So muna ang atong klaruhon, and if wala patay right relationship kay God through our repentance and our trust in Him, hopefully akong prayer nga ma-realize nato nga all the more nang inahanglan ta sa Ginoo. All the more nga ma-realize nato nga bitaw no og magpabilin ko ani. Wala gyud kapaing na nangako ang kinabuhi. Kaya daghan bitaw tao no nalibog sila or na-confuse sila. They are confused. Why? Nganong naa sila aning kalibutan. Mura sila og sakayan nga walay klarong padulngan. Di ba? Mura ra silang nagpaanod-anod sa dagat. Kaya gusto klaruhon sa Ginoo ni nga message para ato pong masiguro ang atong relationship sa Ginoo. So, ang pinaagyan ni nga message, no, kung wala pa tayo right relationship, may the Lord enlighten us or lamdagan ta sa Ginoo that you will realize your great need of Jesus as your Lord and Savior. And dito ta maghinulsol, magrepent, and dito nato ibutang atong pagtuo diha sa Ginoo. So, let's get started. So, unsa may point number 1 nga dapat nato hinumduman? Number 1 po,
ingon sa verse, remember your separation from Christ. Again, klaro na to ha, kanitong time nga wala pa ta sa Ginoo. Again, importante nga magdumdum ta para dili ta mawala sa sa saktong nga dalan. So, una po, we are separated from Christ. Now, kung imo mabantayan, naay word nga were. Pag mayon kag were, where, W-E-R-E. Ang tawag po na sa English ay past tense, sa una. So sa una daw, nahimulag ta kay Kristo, kay Jesus Christ. And kung imong tunan ang Bible nato, imong basahon imong Bible, makita nimo that unsa day nakapaulang or nakapahimulag or nakaseparate nato sa Ginoo. Ang nakapaseparate nato sa Ginoo, ang dako nga tubag sa Bible is ang atong sala. Ang ato pong mga kapakyasan. And kaning mga sala, wala po exempted ani, kay klaro po or it is clear sa Bible that Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and came short and fall short of the glory of God. Sa Cebuano pa, tanang tao nakasala. Tanaway mong tapad kung tao ba na. Tao no? So appeal siya ani. Even yung nagwali sa inyong atubangan, no? Wala exempted. So long nga tao ta, naadaw tay sala. We have sin. And this sin, duha ka buok gigikanan or two sins ang nagikan ani sa atoa. Una, yung gitawag nato inherited. Gimana nga mga sala. So as long as ang gabuhat nato atong ginikanan, of course ang ginawa maginagbuhat no, pero gikan ta sa atuang parents, babae nga mama o lalaki nga papa, so long as mo na origin nato, then yung sala gikan ni Adam and Eve ay napanunod taman sa atoa. So sakto ang Bible, walay taong righteous. No one is righteous, not even one. And ikaduha ang gigikanan sa sin is yung mga personally na commit nato. Those sins na kita mismo ay nakahimo. No, but pasabot, kita po, I believe, wala man po siguro mo deny. Even the smallest sin, wala po siguro mo deny nga. Ako, pastor, perfect yun ko. Sukad pa sa una. Hantod karon, wala siguro. Diba? Nagyud tay, bisan ganig, white lies lang. Kuyaw naman ron, kay koloran man. No? Pero bisan, kung sa color, tayo mangyapon. No? Di, pastor, ako ramang gutong gibuhat kay para dili siya masakitan. Ang tawag na, comforting with the lies. Agay, kung hindi, rin lang. Mga boards. So, balikta. So, committed sins, the same. Pareho gyapon, sala gyapon. So, pag unsay resulta sa sala, nahimulag ang tao sa Dios. Ingon ang Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, behold, the Lord's hand is not so short that he cannot save. No, ang kamot sa Ginoo dili daw mubo nga dili siya kaluwas. Ang dalunggan sa Ginoo dili bungol. God is not deaf that he cannot hear. Pero unsay reason na that he cannot hear? But your iniquity. Sa Live Translation, your sins have separated you and God. Ang ato daw mga sala, ang hinungdan, nganong naulang ta sa Ginoo, na separate ta sa Ginoo. And your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Kaya sakto ang truth nga makita nimo sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon. You know what? Another po nga definition sa word nga kamatayon or death is separation. Kung nakabantay mo, pag mamatay ang tao, the moment a person dies, ang iyang kalag
mubulag sa iyahang lawas. Ang iyang lawas muuli sa mubalik sa ground, sa yuta. Pero ang iyang kalag mo na mo atubang, yun ang Bible, mo atubang dito sa Dios. Ingon ang Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man to die. Oh, dili ta ma-double dead di ay. Kas arag yun mamatay. Og human ni ana, after that comes judgment. Hukman na dayon ta sa Ginoo. Kaya po, ang atong mga sala di ay, mugi di ay ni nagpabulag nato sa Ginoo. So in this message, let us remind ourselves nga wala gyud ay tay kapanghinambog kay so long as tao ta, sad-an di ay tao kita nahimulag sa Ginoo. Wala po exempted. Now again, ako na i-remind ha, this is our life before ta nakaila sa Ginoo. Point number 2, unsa pa ta pastor? Unsay dapat dumdumo nato? Number 2, kuya. Number 2, remember this, that we are Gentiles or Gentile and excluded. Grabe ka, kuan ba? Grabe ka specific na pastor. Unsa man ang Gentile ka ng maayuhon, Gentile? Now, let me be clear. Ang word po na Gentile ay ginagamit po sa Bible to describe those wala na tao sa nasod sa Israel. Meaning, dili ka Israelite. You are a Gentile. Okay, Gentile man, no? Gentile. So, mga Gentile. Unsa dahigingon sa verse, pastor? Remember this? That, dili na dito sa na-underline. That you are excluded from the Commonwealth of Israel. Wala po'y dapat mahinambog nato nga, ay ako pastor, buutan kay ko, munang lahi ang treatment sa Ginoo. Wala eh. Even gani ang pagka-Israelite, dili na kita. Naba Israelite diri. Tanaw rin mo tapad basig Israelite na. So nagkita na sila ni Abraham. Or kinsa inyo nakitaan? Si Juan? Pedro? Nanagat sa Panggilbay? Layo kayo, you know? So balik ta. Kita po, literally, we are not part of the nation of Israel. Literal, dili kita parte. Unsa din ang Israel, pastor, nganong special man ha? Di po ba ang Israel po ang pinili nga katawhan sa Ginoo? Ang Israel po, yung family nila, ang gipili gikan sa ilang great father, forefather nga si Abraham. Di ba? Tama ba? Out sa kadaghang tao sa kalibutan at that time, ang Ginoo po nagpili siya ng pamilya. Ang iyang gipili nga couple, si Abraham o si Sarah. O kaning magtiayo na, this couple, na sila'y problema. Unsa ilang problema? Baog, no? Mura, nakakauntog kamuti. Ay, di, basic fake news. Pastor, ingon siya, pakabaog daw ang kamuti. Dili, makabaog utot. Balik ta. So, literal, balik ta sa story na unsa man, wala man na sa Bible mo, pastor. Oo, di kay basi serious naman kay mo, no? So, let's make this little interesting. So, let's go back sa story. So, si Abraham po o si Sarah, sila po ay, si Togani, wala sila'y anak. And then, gisaaran sila sa Ginoo. Diba? Unsay gingon sa Ginoo. Gikan sa imo, Abraham, matawo ang kanasuran. Ang imong mga offspring, mahimong pareho sa balas nga naa sa baybayon. Oh, isabay nakasulay direg ihap og balas sa baybayon. Gusto mo masikat? Buhatan na content. Mag-ihap og balas sa baybayon. Kay nana ko nakita sa TikTok, nag-ihap sa bugas. Oh, gaana sa bugas ba din gihap? 17,103. 17. Unsa naman lisuda mangitag kwarta. So balik ta. So gisaaran sila sa Ginoo that in you will mugawas ang daghang mga kaanakan, no? Mahimong offspring.
And then, after ni Abraham, kinsa may natawo ang promise nga anak, kinsa man? Si Isaac. And then, si Isaac, na naminyo, naburos, ang iyang asawa, natawo silang twins. Kinsa to? Si Jacob o si Esau. And then, si Esau na imong father sa mga Edomites, si Jacob po ay nailisan ang ngalan na himong Israel. Gikan sa Jacob nga manlilimbong, nahimo ang iyang ngalan nga Israel. Ug mo na ngalan sa nasod sa Israel karon. So si Jacob po, naa siya 12 kabok anak lalaki. And then, dito po nagikan ang 12 tribes of Israel. So, karon sila lang ang gipili. And to cut the long story short, kitaas man jud kay na lang story, sa ilahang nasod po na tawo or dito po ni-arrive ang Savior of the world. Kinsa man? Si Ginoong Jesus. Asa siya natawo? Sa Bethlehem. Unsa iyahang receiving area? Asa siya gilapag? Gilapag siya sa pasungan. No, grabe ka comfortably. No, literal nga sarcasm to yun. Grabe ka kuan. Pero in other words, kita po wala po nato na dili po ta kapareho ng lahi sa mga Israel nga diin dito po gipili sa Ginoo ang nga matao siya. So kita balik ta sa atong mga kinabuhi. So we are not part of the Israelites. We are Gentiles. And gawas mga Gentile ta na word pa diha, excluded pag yun. Pag mayon kag excluded, wala kay labot, wala kay appeal. No, you are not part of the citizenship. Ang word nga Commonwealth diya sa Bible Dictionary, yung word na Commonwealth, ang translation po sa Bible Dictionary ana ay citizenship. So gi-remind po, again, para maklaro nato, ang gisulatan ani ni Paul yung mga taga-Ephesians. Yung Efeso po, layo ra na siya sa Israel. Then gi-remind ni Paul ang mga taga dito nga, remember this, that sa una, excluded ta sa pamilya sa Ginoo. Dili ta appeal. Diba? We are Gentiles and kita, again, we are literal. Sa ato nga time, kita po ay Filipino. And ang Israel po, gikan sa ato, perting layo Asa ganay na locate ang Israel? Sa Middle East. Ang Philippines, asa na locate? Dool sa sun. Oh, sorry. Iinit naman God, no? So, balik ta. We are very far. So sa simple nga pagsabot, ang God sa heaven ay dili nato God. Kung wala pa ta nakaila sa Ginoo. Ang God nga nagimo sa langit ug sa yuta nga gisimba sa Israelites, dili nato Ginoo. And neither are we katawhan sa Ginoo. Og dili pud ta katawhan sa Ginoo. Sa una nga wala pa ta diha kay Kristo. So munay atong gigikanan og munay gusto ipahinumdom ni Paul sa atua. And then point number 3. So nganong dapat nato dumdumon nga di ta maging garboso kun kay we were foreigners to the covenant. Pag mo yun gitag foreigner, ang foreigner po ba ay taga diha? Dili, di ba? To be lit, para specific taas kamot sa mga taga-Tanggop. Oy, gamay na taga-Tanggop. Sa lain po ka-pronounce Tanggop, no? Tanggop, no? Alright, so nayuban dili taga-Tanggop. So katong dili taga-Tanggop, ang tawag sa ato ay foreigner ta sa tanawin mong tapad kay Apam na. Apam. Di ba, kuya, yung mga Pinoy, no? Kay dagan kay word. So, foreigner. Na, unsa may naa sa word nga foreigner. Yung foreigner po, wala sila kay pagkabaluan ng lugar nga ilang adtuan. Kung naman ganis na naibawaan, gamay lang, pipila lang. They are, sa line po pagkasuti, alien. Alien sila. So, ayaw po sa waya imong tapad nga alien, no? So, we are not familiar sa lugar. So, karon balik ta sa story. Dili lugar po ang
ang dili ta familiar sa point number 3, kundili yung covenant sa Ginoo. Now sa Bible po, na ay mga pipila ka mga tao nga gitagaan sa Ginoo og covenant. Una po ay si Noah. Okay, kailan mo ni Noah? Dili ito yung mong silingan ha. Si Noah nga nagbuhat og unsa may pinakalas nga hayop na kasulod sa arka ni Moses. Sige, go. Lamigas? Naday arka si Moses. So wala po, ang tubag ito wala. Alright, quiz tayo na to. So balik ta, we are strangers to the covenant of the promise. Unsa may covenant sa Ginoo kay Noah? Nga dili na niya bahaon balik ang kalibutan, no? And then sunod nga gi-promisean or gihatagan sa Ginoo covenant si Abraham. Diba, gi-promise sa Ginoo, I will bless you and through you all the nations of the earth will be blessed. Genesis chapter 12. And tinuod na bless ang laing kanasuran. Diba, kung nakabantay mo, nagbasa po ta sa Genesis, pinaagi sa ilahang offspring nga si Joseph, daghang tao na luwas. Kailan mo ni Joseph? Diba, katunay mong second in command sa Egypt, daghan kay taong nasalba tungod sa iyang kinabuhi. Diba? Kay ngano day pastor, tungod sa famine, na ay hulaw, na ay famine at that time, and si Joseph ang naging instrument para po ay daghang maluwas nga mga tao. So kita, sunod, kinsa pa'y gisaaran pastor, nagki-covenant ang Ginoo, si David. Gipromise sa Ginoo, so long as you will be faithful to serve me, na ay magpabilin nga kaliwat nimo nga mahimong hari sa Israel. Di po ba, na-remember nato na nga promise sa Ginoo sa kay David? Pero ang pangutana, si God faithful kaayo sa iyang side sa promise niya. Pero ang pangutana, ang tao kumusta? Nagmatinod-anon ba ang mga tao nga isaaran? Ang answer po ay wala. Anong wala, pastor? Kay nag-disobey ra gyapon sila. Tama at, di ba? Tama. So, now kita, much more kita. So, pag-abot ato, naabot din ang new covenant. Kabalo mo sa ning new covenant? While I was researching, nakita na ko ni nga article, and then makita na to nga ang Hebrew prophets, yung mga prophet daw sa Israel, nagisgot sila og new covenant nga gihatag sa Ginoo. Unsa man niya covenant, pastor? That one day God will fulfill all His promises. Unay saad sa Ginoo. Nga maabot ang adlaw, tanang promise sa Ginoo matuman, maayo atong relationship sa iyaha, mabless ang tanang kanasuran, pinaagi sa tao nga matawo sa nasod sa Israel. Muni ang bag-ong covenant. So this covenant is to be everlasting, walay katapusan. God will write His law on our hearts, on the hearts of His people, and bring complete forgiveness. Pasayloon ta, and mag-raise up siya og faithful king. Og natuman ni siya. Kinsa maahaman ni natuman? Natuman ni pinaagi sa kinabuhi ni Ginoong Jesus. Siya po yung hari. Kaya yung time, if you can remember, yung time po nga nag-atubang si Jesus and si Pilate, si Pilato, diba, na ay na conversation nila ato nga, diba, are you the king of the Jews? Oh, diba, na ay conversation dito. And ang tubag po ni Lord, diba, na siya yung kingarian, pero yung kingarian, dili diri sa kalibutan. So, tinuod, natao ang hari, og moto si Ginoong Jesus, og siya po ang mag-restore. Pero balik ta, nga naman, pastor, wala tay kasayuran ani sa una. Katong wala pa ta kay Kristo, foreigner ta ana Karon gani siguro, basig karon pa ta kadungog nga naday promise ang Ginoo ngayon nana. Kaya po, wala giday, karon mas ma-appreciate na itong gibuhat ni Jesus kay kung nagpabiling tagingunana, then wala tayo labot, wala tayo appeal. Kaya po, again, gi-remind us sa Ginoo that we are strangers. Before, wala pa ta kay Christ, we are strangers to the covenant of God's promise, of promises. So, point number 4,
No? Sa diyang wala pa ta kay God, mo ni siya inaanita. We were hopeless. Abalo mo, ang paglaom po, ingon pa nila, unsay pinakapobreng tao? Ang pinakapobreng tao diri sa kalibutan, dili tong walay kwarta. The poorest person here on earth is dili tong walang pera, walang kwarta, kundili katong wala na hope. Ngano? Sometimes yung mga taong wala na hope, they will resort to end their life. Ano man, wala na para nila wala na. And kung imong lang taon dili mo mili ra ba ang ingon ana nga situation. Nagay mga dato bisag naa nila tanan. Still wala gyapon sila natagbaw. Wala gyapon sila na fulfill. Wala contentment gihapon. Ano man, because ang tao nga wala kay Christ, point number 4, hopeless. Sige gingon sa verse, dili man ako nagingon ani. Ang Bible man nagingon ani. Remember that you were having no hope. Walay paglaom. Now, question, nganong wala may paglaom, pastor? Kay wala may Ginoo. Nganong wala may Ginoo, pastor? Kay wala may panahon sa Ginoo. Dili po natin pwedeng isangil sa Ginoo nganong wala siya sa ato kay Lord, absent manggod ka. Pwede ba tamingon? Absent ang Ginoo? Dili. Kinsay ray rason nganong wala ang Ginoo, kita ra gyapon. Kay sa panahon nga ang Ginoo naghulat ra nato, kita busy pa kahit sa kalibutan. Busy pa kahit sa butang nga walay labot ang Ginoo. Kaya usahay gani, ay ra ta makaduol sa Ginoo pag walang-wala na ta. Di ba? Diba, dagang mga tao, aya pa sila ning dangop sa Ginoo, ning take refuge kay God. The moment nga, wala na po sila. They are nothing na. So, nganong hopeless? Again, wala na sila time sa Ginoo. And number 5, asa day tagikan sa una, katong wala pa ta kay Christ, we are godless and / ungodly. Sa higing sa verse 12 ni, and without God in the world. Kita tanan na apamanta sa kalibutan. Diba? Tanawin mong tapad. Wala pa man siguro na siya galutaw. Oo. Ang utok kasi. Ang utok ko galutaw. Wala. Diba? Buhi pa kayo na siya. Alive and kicking. Pero, sa una, wala pa ta kay Jesus Christ. Wala tayong knowledge sa Ginoo. Nga naman, pastor, kay ang word nga without God sa Bible, ang Greek word niya is atheos. Murag dili nila gikuha ng word nga atheism. Atheos. Walay Ginoo. Godless. Ang meaning po ng word nga atheos, godless, ungodly, or knowing and worshiping no God. Waay na ilhan nga Ginoo, wala po'y gisimba nga Ginoo. So muna ang atong kahimtang sa una. And tanawa unsay nahitabo sa itong mga kinabuhi nga wala tay Ginoo. Di ba dali ra kay nato giusik-us, dali ra kay nausik-usikan ug nasayang atong kinabuhi sa diyang wala ta sa Ginoo. Asa man pastor, atong kinabuhi, atong gihurot sa panahon sa bisyo, sa daotang buhat, sa inom, sa sigarilyo, sa sugal. Nga mas dako pag chance maigo kag kilat kaysa makadaog ka. But i-research na nato. Di po ba? Dali ra kayo mausikan sa tao yang kinabuhi kung wala siya sa Ginoo. O unsay resulta, pastor, walay laing dala. Kundili nadaot atong kagalingon o nadaot atong relasyon sa atong mga mahal sa kinabuhi. Example, na mga tao nalulong sa bisyo, sa sugal, ang pangpalit og bugas gigamit karon lupad ang kaldero. Gaan kayo wagoy bugas god. Lupad yun ang kaldero. Nag-away na sa balay. Naglalis na. Ngano kaya? Kasi walay God eh. Wala ang Diyos sa ilaha. Kaya po,
Salamat sa Ginoo nga naman. I-reminder lang man ni nato akong giwali. Reminder ni nato nga moto atong circumstansya o moto'y kahimtang nato sa diyang wala pa ta sa Ginoo. Diba? Kaya po, ay di ta mag-uol nga naman. Verse 12 pa lang atong gisgutan. Naapay verse 13. Unsay gingon sa verse 13, kuya, ug mauman ako. Ingon po sa Ephesians chapter 2 verse 13, dito na din isumpay. But now in Christ Jesus, you who were formerly far off, sa Bisaya pa, apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Ahaman ang word nga sacrifice, pastor. Ang word nga sacrifice ay related sa word nga dugo ni Kristo. Ano man, pastor? Kay naabot pagyud sa point nga ang dugo ni Ginoong Hesus ni agas, ni tulo, nahurot para kita ay matarong ang atong mga kinabuhi. Para kita tagag chance sa Ginoo nga mabalik sa iyaha. Kaya bitaw yung atuang subtopic sa atong theme nga Christ sacrifice the answer is being reconciled to God. Now, tanaw na to, i-appreciate na rin nato ang gibuhat ni Jesus para nato. Next slide, kuya. No, pwede ninyo subtune with understanding. Number 1, in Christ, ganiha nga separated ta, karon na reconcile na ta sa Ginoo. Kaya every time modul ta sa Ginoo, ang Ginoo maminaw. Ang Ginoo magpasinati sa imo, sa iyang kamaayo. Mudangop ka sa iyaha, na kay panginanglanon, ang Ginoo motubag. Dili man tod siya motubag sa atong gi-expect, pero ang Ginoo na itubag para sa ato. Di po ba? And sunod, number 2, in Christ, we became part of His multi-ethnic family. Anong multi? Isuday, i-describe, Pastor, specific mo kayo. Family na lang dahil. Di, gusto na ako ihataga ni nga word nga multi-ethnic. Ano man? Kay, dili lang man isa kalahi na lang ang pamilya sa Ginoo. Di ba ang atong pamilya sa literal, kung dapat pareho mong lahi? No? Pag kasagaran sa pamilya, mga Pinoy, ragyo na, pamilya good. Akong mama, Pinoy. Di ba? Mga common na siya. Naalay mga special instance nga, naminyo og foreigner, so ang nitabo, mixed. Di ba? American og Pinoy. O, Chinese og Pinoy, Chinoy. Pero dili ko na Pinoy bi ako ha. O, inani lang niya tong mata pero Pinoy po ko, no? May gay mo Bisaya. So, baliktang anong multi-ethnic family, pastor, kay tungod kay wala na racial discrimination. Bisan asa ka nga lugar, kung nataw ka sa Russia, kunya ning tuo ka kay Ginoong Hesus, you are part of His family. Kung nataw ka sa China and then you put your faith in God, you are part of the family of God. Multi-ethnic family sa Ginoo. O ang tawag ana unsa? The church. Kita po yung gitawag sa Ginoo, the church. And then number 3, in Christ, ang promise sa Ginoo, covenant sa Ginoo is revealed. Nabatunan na to ang mga saad sa Ginoo and salamat sa Ginoo na experience pud nato ang iyang mga saad. Sa diyang gisaaran ka sa Ginoo nga ayuhon kaniya, then claim ka sa Ginoo, Lord, na ako'y gibati, na kog kaayuhan. Unsay gibuhat sa Ginoo? Yung promise of healing, iyang gihatag sa imo. Yung promise sa Ginoo nga, Lord, daghan ko gikinahanglan ron financially, na may bill sa kuryente, Lord. Si Judith o si Juna nag-abot na. Date ha, dili na tao ha. Si Judith o si Juna. O, pag Judith pa, wala pa, paingon pa lang. Pag Juna, lapas na jud na sa Judith. Lord, na ako'y mabayro nun. Sa gibuhat sa Ginoo, ngita siya mapamaagi nga matagbo ang imong gikinahanglan. No? Wala ka namatay sa kabalaka nga naman. Naikalinaw gihatag ang Ginoo. Usahay ang tubag sa atong mga gikinahanglan dili diretso kwarta.
usahay ang una-unang tubag sa Ginoo kalinaw. Nga naman, kung ang tao wala na'y kalinaw na, mabuang na gina. Mabalaka, mapuno ang huna-una, sa bisan unsang huna-una-unon. Munang ang hairline bitawag, muatras na, kalas na kay sabon. Nga naman, pastor, kay inig manghilam, os taman na diri. Kay ang agtang, diri na taman man. Na-stress na. Pero gi-reveal sa Ginoo, gipasinati sa Ginoo yung promise. Tanay mo tapad, di ba, gwapo-gwapa, no? Nahimaya sa Ginoo. No, murag walay problema. Ina siya, diha ka na sayop. Point number 4. In Christ, we have hope. Wow, pagka-lovely. Natay gilauman. Wala man tudta nakasinati og tanang maayong butangan ning kalibutana, pero hopefully, and we are hopeful that in the future in God's kingdom, God will be with us. Amen po ba? Ang sagingon sa Bible, Revelations, God will wipe your tears. Kung aning kalibutan, nagasige na lang kaghilak, ayaw kabalaka kay na kay paglaom nga puhon, pahiran sa Ginoo imong luha. Wala na maningil ni mong welsi. Kay wala na sa langit. Ang Ginoo na imong pahayag dito, dili na welsi. Ngano na? Tungod kay nata kay Christ. Amen. Number 5 and the last. Mahuman na ta. Utaw ko ng music team. Number 5 po. We know, worship, and serve God. Kabalo mo, ganito po ay very, very, very grateful ko sa Ginoo. Ano man, kinsa ramang ko taon ta para ipaila-ila sa Ginoo yang kaugalingon. Sa kamaayo o kadindot o pagkabuutan sa Ginoo, kinsa raman ta para atubangon nga perting hugawa unta. Pero diha kay Kristo, we get to know God. No, kaya ingon ng Bible, nangutana ang mga disciple, Lord, ipaila-ila po ang God the Father. Ana si Jesus, dugay naman ko nakig-uban ninyo. Wala mo muka sabot ana. So it is in Jesus that God is revealed to us. It is because of Jesus nga karon maka-worship na ta sa Ginoo. Wala may naadiri ba nga, Pastor, pwede ko nimo i-connect sa Ginoo. Wala na nga time. Sa una ra na nga ang makaduol sa Ginoo. The high priest lang. This time po, tungod kay Jesus, ikaw po, bisan asa ka mo adto, ang Ginoo pwede kang kuyugan. Pero, kanilang, kaunauna ko, ayaw lang po, dala ang Ginoo sa lugar nga, dito mag-bar ka, then ingnon mo sila, Lord, dire lang ka sa entrance, Lord. Mag-anas ako. Ayaw. No, i-honor nato yung word, yung presence sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Total, nakabantay tayo. Yung appetite nato sa mabutang aning kalibutan, igilisan man sa Ginoo. Sa una bitaw, kusog kita mo ambit anang mga di maayo. Karon, sa naman, may na ayan ang mga na, kay, di na maayo. Di na malipay ang Ginoo. Di po ba? And the last kani po, I'm blessed nga naman because in Christ, we get an opportunity to serve Him. Kabalo mo, ang nagwali sa inyo tubangan, ako po, kinsa raman ko? Nga magwali sa inyo, ha? Wala jud ko'y panginabog. Kabalo mo, maskin yung message na ako karon, utang ginin sa Ginoo, ingon ko, Lord, grabe jud kay ka. Nagtuon ko tibo gabi, murag zero yun. Halos tibo gabi, grabe po ng tibo gabi. Basta gabi lang na nagtuon ko. Pero, Lord, na-amaze kay kung ano man, nindot na sa mensahe mong ipabot, Lord. Uy, dili yun yung pinaagis kong ka-bright. Kay kung ka-bright lang ni, agoy, dagan, pas bright na ako, diri. Diba? Pero, yung message nga gihatag sa Ginoo, gikan yun sa iya mga pulong. Wala man tayo gikuha. Tanan point dito, nabasa man ako. Di po ba? And now we have this opportunity nga ako po maka-serve sa Ginoo. Sa una po, ako badlungon na po ko. Sa una gani, naka-experience po ko nga kipalaya sa balay ba. Perting dukdok sa purtahan. Pasod na ako ba? Perting alabad sa ulo.
Pero po ang Ginoo kinsay magdahom after pipila ka tuig magatubang mag-share ta sa inyo tubangan about sa goodness sa Ginoo. That God can change our situation, our life labaw sa tanan, and kani nga life nga unta patapon tungod sa sala. Patapon sana yung buhay nga naata. Apan gitagaan ta ng opportunity sa Ginoo nga magamit para sa iyang kahimayaan. Kaya po karon hopefully mas na-appreciate nato yung gibuhat ni Jesus para sa tong kinabuhi. Amen po ba? Amen. Kaya po manindog ta. Let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah. Before ta moadto sa mapag-ampo mga igsoon, before ta mag-pray, nana say tayo awiton nga song, Cebuano song, nga mag-remind sa ato sa gibuhat ni Jesus para sa tong life. Hallelujah. Come on, let's just put ourselves in God's presence. Kung familiar ka sa song, you can sing with us. If not, let tuguti lang ang Ginoo. Let God speak to your heart right now. Ayaw sa unaw na imong tapad, sa wala, or sa tuo. Focus your mind on Jesus ug sa mensahe nga iyang ipaabot sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sa Kalbaryo, handumanan sa dako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, akong sala kapagyasan. Nagmadaugon ka. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gaho, angayan kang simbaho. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Tiguha. Tinguha ko nga masuod kani
Pagkatahong sa gugma mo, Yes, Jesus. God. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masud kanimo. Puy ang kasing-kasing ko. Hallelujah, hallelujah. This time po, mga kaigsuunan, may we grab this opportunity. Ang unang-una, i-secure po nato yung atong relationship sa Lord. Si Jesus po, He made a big sacrifice. Yun po ang John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Si Jesus po, yung greatest gift na gihatag sa God the Father sa ato. Siya po yung pinaka-nindot nga gasa na pwede natong maangkon aning kalibutan na dili ikakumpara ang unsa mang kadato, unsa mang riches, unsa man nga mga resources aning kalibutanan dili makompare kay Jesus Christ. Kaya po, hopefully this time atong atagag importansya yung sacrifice niya for us, and let's make things right to God. Si Lord po, gibuhat niya ang pinakalisod nga part para kita po nga mga tao nga unta paingon sa kalaglagan, paingon sa impyerno, kita po gitagaan ni Lord ng opportunity na ma-reconcile kay God the Father. Kung gusto po nato nga reconcile at tumakinabuhi, mabalik ta kay Lord, tulo ka po tangpo atong buhaton. Unang-una po, let us admit that we have sinned against God and we ask for God's forgiveness. Number 2, let's believe in the Lord Jesus Christ. Tuuhan nato si Ginoong Jesus. And number 3, i-claim po nato, i-confess nato si Jesus as the Lord and Savior of our lives. Kung gusto po nato nga magkaroon ng right relationship with God, itaas po nato ang atong right hand, and I would like to invite you to a prayer of acceptance. Atong isipon nga kita mismo ang nagpray. No, do not mind sa imong tapad, sa wala or sa tuo. Let's just grab this opportunity nga kita po og ang Ginoo. And follow me this prayer. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe I believe on what you did on what you did for me for me on the cross. on the cross, That you were crucified, that you were crucified, you died, you died, and on the third day, and on the third day you rose again. you rose again. Lord Jesus, Lord Jesus, I admit I admit that I sinned that I sinned against you. against you. Forgive me Forgive me from all my sins. from all my sins. Lord, Lord, I put my faith I put my faith in you. in you, And today, and today I receive you I receive you as my Lord as my Lord and Savior. and Savior. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Ako lang po mag-pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, for your message that you have given to us this morning. Salamat po sa bawat isa nga heartily, O God, nag-invite sa imuha. And Lord, we pray that you would send your precious Holy Spirit to help us, O God, nga mabuhi para sa imong kahimayaan. Ako mapagampo, Lord, sa tanan pong anadiri karon, continually bless your people, O God. Lord, whatever things pa nga imong gi-install para sa imong mga anak, let it be, Lord, nga padayon na mo ma-experience sa mga kinabuhi. Ako mapagampo, Lord, ikaw po ang padayon magabubo sa imong panalangin. Open heaven, your favor, O God, be upon your people, Lord, in the mighty name of Jesus. And Lord, I pray that you continually work in the lives of your people.
Tabangan nimo ang bawat isa sa amo, Lord, nga magkinabuhi ng tama, O God. And Lord, i-bless nimo po ang mga nagtrabaho, nag-eskwela, nagnegosyo. And Lord, kung asa man sila, O God, ikaw gyud ang padayon magatabang, O God, nga magmabungahon Ginoo ang bunga sa ang among mga ginahimo, Father God, sa matag adlaw. Ako pong mapagampo, Lord, let it be nga no work of the enemy that's forming against us would prosper, O God. No weapon formed against us shall prosper. And Lord, I pray that you would continually heal your people. Kung namay gibati nga di maayos na ng palawas, Lord, we claim the healing in the mighty name of Jesus nga imong gihatag para sa amon dito sa cross. I pray as well, God, nga ikaw po ang padayon mag-restore sa unsa man nga mga relationship, Lord, nga nagguba, unsa man mga relationship, Lord, nga anay mga kasakit sa ilang mga kasing-kasing, Lord. Heal our hearts, O God. Help us forgive as you have forgiven us, Lord. And Lord, salamat kayo sa mga pulong. Help us, Lord, nga dili na mo ni kalimtan. Nga Lord, imo ming gipunit. You have picked us up from sin and shame. And you have given us new life, O God. You have given us another opportunity to get to know you, to worship you, Lord, and to serve you. And Lord, I pray po, ikaw ang padayon magatabang. Continually be with us, Lord. And sa nabiling pagabuhaton po namo, amo ginigin trust niya sa imo, Lord. Salamat, O God. Continually, let your presence, Lord, paday na mo masinati sa amo mga kinabuhi. Dili lang diri sa simbahan, Lord, but even as we go home, Father God, unya, Lord, sa mga tagsa-tagsa ka panimalay. Tuguti, Lord, nga kung unsa may mga struggles namo, God, tabangi mi nga ma-overcome namo pinaagi sa imong gahom ug tabang. Ug ikaw magahatag namo og kaalam, kalinaw gid, Lord, para among ma-overcome ang unsa mang mga challenges nga among giatubang, Lord. Salamat kay Lord, kay tanan ang misalig gitas niya sa imo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Pwede na kong palakpakan si Lord. Hallelujah. 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 Sige po, pwede sa tama kapanglingkod. We are on our first Sunday of the month, no? So naapo tay ipahigayon nga Holy Communion, and siguro yung atong mga naandan nga tawag ani gitawag nato ni siya og pangalawat, no, sa Cebuano. But sa lain pud pagkasulti, Last Supper. Pero dili man pud ron panihapon gud. So dili po nato siya pwedeng tawagang Last Supper kay paniudto pa man. So atong tawag sa iya is Holy Communion. Now, to be clear, the Holy Communion po is part of the two commands that Jesus left to the church. Una po, yung water baptism, and ikaduha po, yung Holy Communion. Now, what is the reason nga nung Holy Communion? Ang Holy Communion po is para ma-remember nato ang gibuhat ni Jesus on the cross for us, no? Para ang iyang sacrifice ay paday na to proclaim until mubalik siya. So, I hope nga karon po nang una ato sa po ipasusi kung namay mabutang kinahanglan tong pangagpasaylo, atong pangagpasaylo, and atong i-partake po ang atong Holy Communion nga naay mapasalamaton nga kasing-kasing. Thanking God sa tanan niyang gihimo para sa ato. So akong gi-request ang tanan po nga mag-serve. Alipot ta diri sa front and we'll pray for our communion elements. Hallelujah. Sige po, mag-ampo ta. Father God in heaven, Lord, salamat po kay God sa opportunity, Lord, nga may daraos na mo Ginoo ang Holy Communion. Salamat kay Lord sa mga gibuhat nimo para sa among mga kinabuhi, God. That, Lord, you have given your life for us, Lord. And help us, O God, nga kami pod mabuhi po ni para sa imo. Ako mapagampo, Lord, sa mong pagpartake ni ini. Unang-una, Lord, forgive us for all our trespasses. And let it be, O God, nga uban ang kasing-kasing nga malipayon, mapasalamaton, amon ning pagabuhaton, Lord. Ako mapagampo, Ginoo, padayon mo i-bless po ang mga mag-serve pod karon, and sa tanan pod nga mo kauban namo nga naa diri karon, Lord, sa simba. Salamat kay Lord, giday ka namo gipasalamatan sa pangalan Ginoong Hesus. Amen and amen. Ang may tabo po, Mike Son, magdungan ng tao inom o kaon sa biscuit.
dito sa prayer, I just want to explain, ang ato pong biscuit ay simbolo lang po ni sa lawas ni Ginoong Jesus. Pag may tag-symbol po, wala pong magic na may mong body ni Jesus. It's just a symbol. And as we partake this is a reminder to us sa iyang lawas nga na bunog, na bruised, na nasamaran para sa ato. And ang ato naman pong juice ay simbolo lang din po sa dugo ni Ginoong Jesus. Yung blood ni Jesus, ngayon ang Bible, if there is no forgiveness of sin para sa kung walay dugo nga maula. So or walay dugo nga maagas dito sa cross. So this is just a symbol. So akong invite to ng tanan, manindog ta. Let's all stand. And then mag-pray ta. Let's dunganan na nato sa pagkaon, itaas nato yung biscuit and let us pray. Hallelujah. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Father God in heaven, salamat kay Lord sa imong bugtong anak. Ngadiin Lord, imong gihatag para sa amon. Ngadiin ang iyang lawas po Lord ay nasamad-samaran. Iyang lawas po Ginoo ay nabunog para po kami na unta kami ang angayan nga masamaran mabunog Lord. Giako ni Ginoong Jesus para sa kabayaran ng among mga sala. Lord, we are so thankful, and today, O God, we are grateful as well sa tanan nimong gibuhat. And Lord, we claim the benefits of the cross nimong gibuhat sa amo, Lord. Continually bless your people, and Lord, we remember you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, itaas na ito ang juice na nag-symbolize sa blood ni Jesus. Let us pray. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Father God in heaven, salamat kay Lord sa imuhang precious blood na naagas, naula para sa among mga kinabuhi. Salamat po Lord nga through your blood, we receive forgiveness Ginoo sa among mga sala. And you have cleansed us as well Lord. We have been made righteous because of you Lord. And Lord, salamat kayo nga ikaw po ang Diyos Ginoo, padayon gid Lord nga nagahatag sa imong benefits of the cross, and we claim the benefits of the cross Lord para sa mga matag sa kinabuhi. And continually, O God, we are grateful to you, and we remember you, Lord, your ultimate sacrifice para po sa mga kinabuhi. Salamat, God. We honor you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Sige po, nalay mag-collect sa ato ang kuhaan. Salamat kayo, malingkod ta para po sa ato ang tithes and offering. Praise God. Tagaan na ito gusto nga palakpak ang Ginoo igsoon sa makausap pa. Praise the Lord. So, karon igsoon ata sa portion sa tuang tithes and offering. And for the benefit, if natay mga first time, or first time nga mag-practice karon ng tithes, unang-una, gusto na ko iingon sa tanan nga, yung practice ng tithes is command ng Lord in Malachi chapter 3 verse 10, So, if you have your Bibles, makita nimo dito nga ang Ginoo nagsugo gyud nga bring the whole tithes into God's storehouse. Now, gusto sa nako i-emphasize sigson to kay nay mga uban nga churches nga para nila in our times, dili na daw ang i-practice ang tithes. Kaya nga naman, ang tithes ko, is a Mosaic law, meaning, amo ni yung balaod nga gipakanaog sa Ginoo ngadto kang Moses para sa mga Israelites. Kaya ang uban wala na nag-practice og tithes. Nila dili man ta mga Israeli or Jewish. Lingya di man tapad kung Hudyo ba nagdagway. Di ba dili man mga Pinoy man ta. Pero ikson tagaan ako mo
usa lang ka scenario in Genesis chapter 14 verse 18 to 20. Makita nato diha in that chapter, in that verse, in Genesis 14 verse 18 to 20 nga si Abraham, ani nga time wala pa si Moses, no? Si Abraham, after niya nga gi-rescue si Lot, no, nakigmeet siya ni Melchizedek. Si Melchizedek, usa di siya ka priest at that time. And unsa gibuhat ni Abraham, makita nato di igsoon nga naghatag si Abraham og kay nakadaog mo si Abraham ani from a battle, no? And as an honor, as a gesture of honor, pasalamat sa Ginoo, ang gibuhat ni Abraham is naghatag sa iyang ikapo sa tanan nga iyang na-obtain or na-loot from battle, no? Na-obtain niya from battle. So makita nato diha nga yung principle ng pag-uli sa ikapulo or yung tithes is dili lang ni for Moses or for Israelites, but para gid sa tanan nga giilang nga ang tanan nga naa nila sa ilang mga kinabuhi nga mga kabtangan giilang nila nga gikan sa Ginoo. Amen. And I believe mamatagusan nato nakatagamtam ta sa mga panalangin sa Ginoo. Amen ba? Do you believe nga ikaw gi-bless ka ni Lord? No, kung naa ka sa particular nga job nga para nimo gyud nga wala nimo damha nga bless kay ka, meaning kana igsoon niabot na si mo dili na tungod sa imong kaugalingon lang nga kahibalo, kun dili tungod na kay Lord nga nag-uban sa imuha, no? Kaya necessary lamang nga atong ilhon ang Ginoo, ato sang pasalamatan, ato sang i-acknowledge nga siya ang provider, siya ang supplier, and siya ang naghatag nato ana nga favor or kadaugan. Amen. And another thing, we honor and we acknowledge sa God, kining principle sa atong tithes and offering, gusto sad sa Ginoo tudluan ta nga maging take part sa buluhaton sa Ginoo, no? Kaya there is sa JL, gusto na ko inform ang tanan nga kung nagani mga dili ka attend kay walay masakyan, no? Usa sa mga ginagamitan sa tuang tithes and offering is mo ni ginagamit ato panggas naman tay church vehicle. No, another thing is pampa-improve sa atong church, no, for the benefits of mga first timer. Ang atong church is 3 years old pa lang, pero we are able to have this excellent nga church. Dili man itungod kay natay support. Actually, ang JL Tanggob wala ni support from other nationality, no? Kundi tungod ra gini sa matag usa nga naging involved, naging kabahagi sa buluhaton sa Ginoo. And gusto na ako mong dasigon ang tanan nga ako motog kung ang taong nga nakasinati sa grasya kaayo gugma sa Ginoo, no? Maningkamot gyud na siya nga balsan ang Ginoo, although dili to niya mabalsan gyud nga exactly ang Ginoo, pero taman sa iyang makaya iyahag yung paningkamutan. Amen. Kaya karon kabuntagon ako mong gihagit sa makosa pa ang Ginoo. Total ang Ginoo wala man naghalantaw sa amount, naglantaw sa atong kasing-kasing sa atong motibo, no? Kaya I encourage everyone to take part sa buluhaton sa Ginoo. And sa right side na ako igsoon natay kaning gitawag church renovation box. So ang ato ang purpose ang nato ana is puhon atong mapailisan atong sliding door. So aron mapasabot nato sa tanan, ilisan nato na og mas kanang ergonomic, no, sa imong nga pagtapli, no? So mo na igsoon kaning simbahana ang tagihan ng Ginoo, pero kita ang nakabenepisyo sa kaayo sa Ginoo, kaya nararapat lamang nga maging kabahagi ta. Amen. Kaya karon kabuntagon ipyong nato itong mata, itong gunita nato itong mga kanya-kanyang tithes and offering. Lord, Lord, salamat kay Ginoo sa blessing among na-experience, Father God. Lord, sa imong kaayo sa mga kinabuhi, Lord. Yes, Father God, we might be, Lord, intelligent. We might be, Lord, nga dagang mga naibawaan ay maayong nga trabaho. But God, regardless of our skills, Lord God, or regardless, Lord, of our capability, Lord God, to make wealth, Lord, we believe nga ikaw ang source sa among kusog, ikaw ang source sa among kaalam, Lord God. Kaya Lord, among yung giila
nga tanang panalangin nga mong naangkon karon, ikaw gyud ang hinungdan Ginoo, ikaw ang tinubdan Father God. Kaya Lord, we just want to bless you, we just want to thank you Father God. Kaya Lord, dawata Ginoo ang mong mga pagpasalamat, pinagi sa mga kanya-kanyang kantidad nga mong iuli Ginoo. And Lord, we believe nga dili sad nimo pasagdan Ginoo ang matag usa. Lord, ikaw nasayad Lord sa mga specific needs, specific Lord God nga desires Lord God. And Lord, ang mga prayer Lord God, grant it according to your will Lord God. Thank you Father God, we bless you, we glorify you. In Jesus' name we pray, amen. Pwede na tayo mag-uling son. Mapipila lang po ng mga announcements before we go home. Unang-una po, every Sunday we have 2 services. So we have a 7:30 a.m. nga service diri po sa atong church, and we have a 10 a.m. service. So we'd like to invite you nga mag-invite po ta ng basin na po tayo mga friends and families that you want to join, nga ipa-join nato sa atong service. You can invite them, aning duha ka service. So every Sunday diri po sa atong church. Sunod nga announcement, Night of Power every Friday. This is our prayer meeting po. Amo mong i-invite every Friday 7 p.m. Again, diri po sa atong worship center. Sunod nga announcement, para po sa mga nag-enroll sa Basic Bible Seminar, we have a class po, unya po, 1:30 diri po sa atong church. So next announcement, to those who are in nasa life development training, napo tay re-encounter retreat po this coming Tuesday and Wednesday. No? So amo mong gi-invite katupong mga mag-encounter, re-encounter natay paygayon ugma po nga prayer and fasting. No? So let's use this opportunity nga makapagsik sa Ginoo and atong ma-welcome ang pagpamuhat sa Ginoo para sa itong mga kinabuhi on the re-encounter retreat. So, kamo na po mag-choose unsa man nga meal ang inyong i-skip and apilan lang po nato ang mga pag-ampo. No, ang atong prayer concern ani will be our re-encounter retreat. So, sunod nga announcement as well, every first Saturday of the month we have morning prayer. No? So, diri po alas 4:30 sa buntag. Gahapon po pag-ulang tanahuman, and next po nato nga morning prayer is on May, first Saturday of May. Sunod nga announcement, life groups po, paday na po po ning gi-promote kung namay mga tao nga namay naadiri po nga gusto magpa-life group, just tell us and we would be happy to serve. Ang life group po nato usa ni ka small group nga ginapahigayon nato sa mga host nga balay nga willing magpa-life group sa ilang lugar. Ang benefit po ani, unang-una po kita po ay naay mag-pray sa ato, mag-atiman sa ato, and naapod the opportunity nga kung natay gusto dalon sa Ginoo, dili necessary nga dire-diretso sa church. Pwede nato invite on sa ato mga life groups. So just tell us and we will be happy to serve with you sa life group ministry. So sunod nga announcement, para po sa mga batanon ages 13 and up,
Ana po tayo Youth Summit dito po sa Cagayan de Oro City karon pong April 17. So padayon na ang registration and hopefully ma-set na po ang atong meeting with Kuya Gillian para mapaylo na po ang atong transportation o uban pa mga concern para ani. So yung announcement, yun po, this coming May 12, we'd like to promote po sa Bautisa ang atong very own po nga Sibak Party List. No, ang ato pong Sibak ay padayon po ni nakipagbisog, nakipag-away para mawala ang korupsyon sa ato ang nasod. And sila po yung gigamit sa Ginoo para kung unsa man ang mga evil bills nga gusto ipatupad sa ubang mga congressman himuong balaod, sila po ang nag-stop. Usaan na is katong Soji bill nga atong nga nag-promote og si tawgani kanang same-sex nga mga mahimo ni siyang introduction sa same-sex marriage which is dili in line po sa word ni God. So sila Bishop Brother Eddie, sila Senator Joel, sila po yung nagiging instrument para dili mapugnaning mga balaod nga dili iya sa Ginoo. So ato pong suportaran ni subok na gyud ni dili na ni panaad tanan assistance educational assistance, medical assistance kana po ay ginapadayon na sa Sibak sa tibok nasod and gusto pa nilang padayonon para po sa kayuhan sa mga Pinoy. So number 93 po sa balota, Sibak Party List. Sunod nga announcement, wala na po. So before ta mo close, I would like to recognize nang po tanang mga first time po nato nakauban. Mike sir, pwede mo natong palakpakan. No? Kung tapat mo, pwede nimong pasalamatan. No? Salamat po. Kami po sa JL ay nagpasalamat po sa inyong pag-anhi, sa inyong pag-join. And I hope nga this won't be the last time na magkita ta. We will be so happy no kung padayon na kita mag-abot-abot diri po sa church. So salamat kayo, manindog ta ug atong iuli ang tanan dungog himaya sa atong buhi nga Dios. Itong ipataas itong mga kamotikson before ta manguli ato sa pasilugan. Ayan si Lord nga pasilugan ulit ato sa kaya Himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma
kayo magampot ha. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat sa kalangkusan sa among panimbahan, Lord. Ingo man, Lord, na nagdala sa imong pulong, Lord, ikaw mag-please, Lord. Na si Pastor Kent Mendoza, uban siyang wife, si Sister Apple, o silang baby Rebe, Lord. Salamat, Lord, na gipaabot ng pulong, Lord, na ingman, Lord, na kami na minaw, Lord, na amo ko nang dalon sa taksa-taksa panimalay, Lord, o amo ko nang ikinaboy, Lord. Salamat, Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Amen.